Yung manloloko na yon, may 8 kasabay akong niloloko. Ano? Hindi ba't isa siyang pusit niyan? Ayan na, ayan na, ayan na. Gray na suit, itim na polo, may taas na 185. Tama, tulungan mo akong tirahin siya. Tingnan lang natin kung hindi ko tanggalin ang 8 galamay niya. Diyos ko, ang guwapo naman. Pero manloloko lang siya. Hintayin mo, ipaghihiganti kita, sister. Hintayin mo ako sa parking lot. Pumunta ka agad dito. Sino ka? Ako ang lola mo. Hoy, anong ginagawa mo? Boss Chi, ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos? Hanapin ninyo sa akin yung baliw na yan. Itatapon ko siya sa loob ng isang malaking tangke ng tubig. Hindi ba't siya yung 8 babae na pusit? Binuhusan ko siya ng tubig na may sobrang taas na asin. Napakagaan sa loob, tingnan lang natin kung magloko pa siya pagkatapos nito. Xiao Xiao, i-upload mo na agad ang ebidensya ng pagtataksil niya sa internet para malaman ng buong bansa kung gaano siya kasama. Zandali, Asheng. Sino raw yung binuhusan mo kanina? Ang ex-boyfriend mo? Kung ganoon, ito naman ay... Hindi ko kilala. Gray na suit, itim na polo. Huwag mong sabihin. Siya ang ex-boyfriend mo? Oh, Mali ang nabuhusan ko. Ay nako, anong gagawin ko? May CCTV sa parking lot. Baka mahanap niya ako at... Balikan ako? Ginoong Ki, lumabas na ang footage sa parking lot? Bilisan mo. Tulungan mo akong tingnan ng CCTV. Nakunan ba ako? Siguradong papatayin ako ng taong yun kapag nalaman niya. tara na. Bilis, tumakas ka? Asheng, anong nangyari sa'yo? Bakit parang pamilyar ang mukha ng taong ito? Sir Chi, yung babaeng bumato sa iyo ng tubig ay nakasuot ng sombrero, kaya hindi nakunan ang mukha niya sa CCTV. Lola mo. Ipagpatuloy ang paghahanap. Tungkol nga pala, sabi ng chairman, hindi siya makakarating ngayon dahil kailangan niya talagang umasikaso, kaya ikaw na lang ang dadalo sa pagpupulong ng mga departamento. Alam ko na. Hey! Sana nagtakip ako nga mukha noon. Huwag kang mag-alala. Iyang pixel ng parking lot CCTV. Hindi ka nila mahahanap. Ang taong ito, bakit parang pamilyar? Hoy, anong ginagawa mo? Nako, Jiang Xiaoxiao, nabasbasan ba ang bibig mo? Halika, tumahimik muna tayo. At ngayon ay tinatawag namin ang bagong presidente ng Ruheng Film and Television, si Chi Heng Sir Chi. Mamamatay Mamamatay na na kami. kami. Ang galing ng Mamamatay na search kami. namin. Pero hindi mo kailangan ganyan, ah. Hindi. Sila, yun. Sino? Ang lalaking binato ko. Siya ang bago naming presidente. Ano? Kung ganyan na lang sana ang pagkapanalo ko sa loto. Hindi. Kailangan kong umalis. Baliw ka na ba? Malaking problema kapag nakita ka. Hindi, anong gagawin ko? Ang daming tao, hindi ka lang siguro ang makikita niya. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tama. Ikaw na kasamahan diyan na nakasuot ng asul. Yun ang key. Nakasalamin at nakamaskara habang nagmi-meeting. Hindi yata tama iyan, hindi ba? Ako. Oh. Ako? Ginangki? May sakit siya ngayon. Hindi niya masikmura. Baka mahawa kayong lahat. Oh! Bakit ka naman nakasalamin? Ako. Myopia? Malabo ang mata. Operasyon para sa pagwawasto ng paningin. Oh.
Sa susunod na mangyari ito, mag-leave ka na lang. Unahin mo ang sarili mo. Opo, Ginangki. Ang bait naman ng kumpanya sa akin. Tiyak na gagawin ko ang aking makakaya hanggang sa huling hininga. Tama na. Pwede ka nang umuwi muna. Opo, Ginangki. Diyos ko, sino ang magliligtas sa akin? Binasa mo lang naman ng tubig ang boss. Bakit ka naman natatakot? Ang opisina ng CEO at tayo ay wala sa parehong palapag. Hindi madaling magkita iyan. Ngayon lang nangyari ang pambihirang sitwasyong ito. Tama, ang CEO ay napakaraming ginagawa sa isang araw. Para makita ko siya, tiyak na hindi ganoon kadali. Tama ba? Darating ako ng 2 oras na mas maaga sa kumpanya. Hindi ako naniniwalang magkikita pa kami. Ay, okay ka lang? Huwag kang lumapit. Mayroon pang space. Hindi ka ba sasakay? Huwag na. Huwag na. Sumakay ka. Hindi ako kumakain ng tao. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong napakabagal ang oras sa elevator. Sino ang sasagip sa akin? Ang nagbuhos sa akin ng tubig kahapon, natagpuan na ba siya? Sa ngayon ay hindi pa, ngunit kinokolekta na namin ang mga CCTV sa paligid. Naniniwala akong malapit nang magkaroon ng resulta. Magkano ang tinatayang halaga na babayaran para sa nasirang relo? Mga 1 milyong piso. $100. 1 milyong piso? Ano ang gagawin ko? Sa sweldo ko ngayon, kung gusto kong bayaran ng buo ang utang ko sa kaniya, kailangan kong magtrabaho ng 100 buwan. Ganyan na ako. Tumatawa ka pa rin? Aba, alam mo ba? Alam ko kung saan may 1 milyong piso. Ano? Aba, Isang misteryoso, mayaman na binata, nag-a-apply para sa kasal online. Matagumpay na nagpakasal. Ang bigay kaya ay garantisadong hindi bababa sa 1 milyong piso. Saan mo nakuha yan? binigay lang ng isang lola sa kalsada kaya kinuha ko na. Hindi ba halatang scam ad yan? Hindi ah. Tingnan mo kung nasaan ang lugar ng interview. Sa Philin Hotel, na siyang pinakamagaling at pinakaregular na hotel sa lugar natin. Gusto nilang gumawa ng masama, hindi ganoon kadali yon, hindi ba? Presidente, tingnan niyo po ito. Ano to? Isang personal ad. Nakita ko na ang lugar ng paghahanap ng asawa ay sa Philin Hotel na nasa ilalim ng pangalan ninyo. Wala akong alam na ganitong event. Sino ang namigay ng flyer? Ako. Lola. Naku, Lola. Bakit po kayo namimigay ng flyers para sa akin? Kung dinadala mo rito ang magiging apo sa tuhod ko noon pa, mag-aalala pa ba ako ng ganito? Lola, kakabalik ko lang po sa bansa ngayon. Kahit nadayuhan, ayos lang. Sobrang busy ko po sa trabaho nitong nakaraan, kaya wala akong oras maghanap. Hindi ba, Assistant Meng? Opo. Lola, anong tinitingnan ninyo? Baka kayong dalawa ay magjowa? Ha? Lola, ano po bang pinagsasabi ninyo? Sino ba naman ang may kasalanan? Dahil sa loob ng napakaraming taon, hindi ka pa rin naghahanap ng kasintahan. Ako. Naalala ko bigla, may meeting pala ako. Alis na ako, Lola. Hoy, ikaw talagang napakapasaway na bata ka. Silang dalawa siya. Presidente, parang wala naman tayong meeting na dapat puntahan, hindi po ba? Pumasok muna tayo sa kahit anong conference room. Ha? Biglang pagdating ng ating presidente, baka ikamatay ng mga tao yan. Team 1, itigil muna ang ginagawang trabaho. Mag-meeting tayo sa conference room. Sige, Kung patuloy kang magiging ganyan, na walang gana, mawawalan ka na rin ng P75,000 mo kada buwan. pakiramdam ko, wala nang kabuluhan kung paano ko gugugulin ang buhay ko ngayon. Nakakainis ang 1 milyong iyan. Ay,
Ang kabaligtaran ng mangyayari. Nasa sukdulan ka na ng kamalasan. Baka bigla kang makabangon ulit. Tama. Sa anong paraan pa man, hindi na ito lalampas pa sa kalunos-lunos kong sitwasyon ngayon. Ang kabaligtaran ng mangyayari. 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 Nasaan ang ID ko? Yu Sheng. Naiwan ba sa workstation mo? Siguro nga. Sino si Yu Sheng? Ako. Magandang araw, Boss Chi. Wala na bang katapusan ng kamalasan ko? Uy, nasan si Yusheng? Hindi ba nandito lang siya kanina? Siya. Ay nagpunta dun. Nasa banyo. Nahulog ang ID niya sa labas. Sabihin mo sa kanya, huwag niyang dikitan ng kahit ano ang ID niya. Zika. Taka, bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Ano ang nilalaman ng pulong ninyo ngayon? Makikinig din ako. Diyos ko, bakit hindi mo na lang ako kunin? Anong ginagawa mo? Magiging madre ka ba? Sasabihin ko sa iyo, natuklasan ko, kapag masama ang ginawa mo, talagang sisingilin ka. Ako ay magpupindot pa ng ilang beses sa wooden fish para makaipon ng kaunting kabutihan. Huwag kang mag-ipon ng kabutihan. Mag-ipon ka na lang ng pera. Huwag mong kalimutan, may 1 milyong naghihintay sa iyo. Sino ang mag-aakala na ako na may sahod na mas mababa sa 10,000 sa isang buwan ay makakautang ng 1 milyong sa iba? Sino ang nag-text sa akin sa kalagitnaan ng gabi? Isang malaking pagbati. Ikaw ay matagumpay na nakapag-register para sa paghahanap ng asawa ng mayamang binata? Bukas, 2:30 PM sa Filin Hotel. Huwag kang aalis hanggat hindi tayo nagkikita. Sabi ko na nga ba scam yan? Nagpadala sa akin ng mensahe kahit hindi ako nag-register. Ako ang nag-register. Jiang Xiao Xiao! Hi! Tinutulungan lang kitang solusyonan ang problemang kailangan agad na maaksyonan, di ba? 1 milyong piso yan. May gusto na akong tao hindi ko kaya. Alam ko, iyang lalaking pinalipas ang 7 taon mo at hindi nagpaparamdam. Makinig ka sa akin, kaibigan, tiyak na hindi yan mabuti. Bukod pa rito, wala naman kayong formal na relasyon. Anong masama sa makipag-date? Ako. Ay naku, itong blind date na ito ang pinakamalapit na pagitan mo sa 1 milyong piso kapag pinalampas mo ito. Hindi ko na talaga alam kung kailan ka kakatukin ng pulis. Sina, pupunta na ako, okay? Are, Huwag ka na mag-eskandalo, Lola. Hindi ako pupunta sa blind date. anong eskandalo ang ginagawa ko? Sumasakit ang puso ko. Nahihirapan akong huminga. Doktor, di ba? Apaw, matatanda na, malalaki na ang edad. Kailangan talaga nilang mag-ingat sa kanilang katawan at magpahinga. Tama. Ang pinakamahalaga sa akin ay papasayahin mo ako at huwag mo akong pahirapan. Di ba, Doktor? Oh. Ay naku, Tama tama na. na. Pupunta na ako. Hindi ba sapat yon? Talaga. Ha, ay naku. Ito ang litrato ng babaeng ide-date mo bukas. Tingnan mo muna. Ako ang... Lola mo? Sa wakas, nahanap din kita. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Bukas magdadala ako ng apo niyong babae. Ha? Mayaman na binata, naghahanap ng asawa, bigay susuya 1 milyon. At, panimula pa lang iyan. Sabi ko na nga ba, hindi iyan panloloko. Tara na. Hala, ang daming tao. Baka lahat sila ay nag-interview para maging asawa ng mayaman? Siyempre, 1 milyong bigay susuya. Sino ang hindi malilito dyan? Ang daming tao? Medyo kinakabahan na ako? Ay, bakit ka kinakabahan? Paano kung ikaw pala ang pinili ng tadhana ng mayaman na ito? Halika.
Ang guwapo mo naman. Salamat. Ipakilala mo ang sarili mo. Ang pangalan ko ay Neo Nienye. Gustong-gusto kong magbasa ng mga nobela tungkol sa matapang na CEO na umiibig sa akin. Pakiramdam ko ako ang bida sa nobela. Kailangan ng pagmamahal. Gusto mo? Ako ang Malin. Ayoko. Susunod. Lalaki? Oo, hindi naman sinabi sa anunsyo na bawal ang lalaki. Ang taong ito ang nagbigay sa akin ng buhay at nagbigay din sa akin ng tahanan. Susunod. Hindi matatapos ang green light? Nasaan ang berdeng ilaw? Kahanga-hanga na parang unang pag-ibig. Parang isang himala? Susunod, susunod. Susunod. Sa tingin ko, hindi problema ang edad. Hindi na ba karapat-dapat magmahal ang matatanda? Grabe. Grabe pala ang kompetisyon. Papuntahin mo agad dito ang taong iyon. Hello? Sumunod na po muna kayo sa akin. Ako. Hello. Hello. Hello, Rin. Aba, binibini? Anong gagawin ko? Siguradong hindi ako makakatakas? Kailangan ko na lang magpanggap na hindi ko siya kilala. Magandang araw po, Pangulong Chi. Unang pagkikita pa lang natin, hindi na kailangan ng labis na formalidad. Unang pakikita? Opo, ito ang una kong pagkikita para sa blind date. Paano mo nalaman na Chi ang apelido ko? Yusheng, kung hindi mo naman pala gagamitin ang utak mo, ipamigay mo na lang. Paalisin mo na ang lahat ng tao sa labas. Si Po. Paumanhin po sa inyong lahat. Tapos na po ang interview ngayon. Huh? Wow, ang bilis naming nakatapos. Ibig sabihin, magiging matalik na kaibigan ako ng isang mayaman? Ay, ha 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 ha! Nagkakamali po ako. Pangulong Chi, hindi ko po sinasadya na mabasa kayo noon. Talagang napagkamalan ko lang po kayo. Napagkamalan? Opo, niloko kasi ng ex-boyfriend ang kaibigan ko, kaya tinulungan ko siyang maghiganti. Sino ang mag-aakala na magkapareho pala kayo ng damit? Kaya ako. Nagsisinungaling. Wala talaga akong ginawa. Paano mo nalaman na Chi ang apelido ko? Nakita na tayo. Hindi pa niya alam na empleyado niya ako. Kailangan kong panatilihin ang trabaho ko. Hindi ka magsasalita ano? Asistenteng Meng. Tawagan mo ang pulis. Teka, huwag. Narinig ko lang sa ibang tao sa labas. Bakit kailangang tumawag ng pulis? Hindi na kailangan. Ang nabasang relo, sapatos na balat, Amerikana at kamiseta at saka ang danyos perhuisyo. 5 milyong piso lahat. Walang saysay. Anong 5 milyon? Hindi ba 1 lang milyon? 1 milyon? Hindi tama. Hindi ko alam ang presyo ng relo. Ang ibig kong sabihin, hindi ko kayang bayaran kahit ang 1 milyon. Lalo na ang 5 milyon. Hindi mo kayang bayaran, hindi ba? May isa pang opsyon. Kung papayag ka sa isang kondisyon ko, lahat ng utang mawawala na. Anong kondisyon? Hanggat hindi ito labag sa batas, kaya ko. Talaga? Talaga. Pagkasal sa akin. Sige. Ano? Hindi. Ayoko. Hindi pwede. Assistant Meng. Huwag. Mag-usap naman tayo ng maayos. Ang pagpapakasal ay isang malaking bagay. Hindi lang ako ang pwedeng magdesisyon. Isa pa, ang birth certificate ko. Sino bang may gusto sa birth certificate mo? Hindi ko kailangang magpakasal ka sa akin. Basta't sa harap lang ng lola ko, magpanggap tayong magkasintahan. Grabe, umarte lang para sa 5 milyong piso? Ang kondisyon na ito, mukhang maganda pala. Hindi naman ako isang taong walang pag-unawa. Bibigyan kita ng isang gabi para mag-isip. Kung bukas ng umaga, ang maririnig ko ay hindi ang sagot na gusto ko. Ang kakatok sa pinto mo ay ang pulis na.
Assistant Meng, kunin mo ang numero niya. Ang ganda nito. Ito talaga ang kailangan. Ang cute, cute, cute. Empleyado ka ba namin? Opo. Ang suot mo ay... Huwag kang masyadong sumali sa mga walang kwentang aktibidad na ganito. Ano? Peking kasal? Ibig sabihin, hindi ka magiging tunay na mayaman? Bakit parang tingin ko sa'yo? Medyo malungkot ka? Wala. Nag-aalala lang ako sa utang mo. Dapat mo itong tanggapin. Talagang napakagandang pagkakataon nito. Pero gusto ko pa rin makasama ang taong mahal ko. Ate, matagal mo na siyang nililigawan ng palihim, sa tingin mo ba? Hindi niya nakahalata? Hindi ka nagsasalita, hindi siya tumutugon, hindi mo siguro iniisip na ganito. Ay romantiko, di ba? Oh? Uy, saan ka pupunta sa gabi? Magkukumbisal? Sa gabi ka nagtapat, nabalif ka na ba? Pero kailangan ko ring ipaglaban ang aking damdamin, kahit isang beses. 7 taon ko siyang minahal ng lihim at hindi ko sinabi sa kanya, ito na ang huli kong pagkakataon. Kung tatanggihan niya ang pagtatapat ko, kaya ko nang may kapayapaan ng loob na sumang-ayon kay Kizong at magpakasal kami ng peke. Ito ang unang beses na nagtapat ako sa buong buhay ko. Kinakabahan pa rin ako. Sobrang saya ko nakasama kita. Yu Sheng. Bakit ka nandito? Meow Meow. Kaibigan ko siya noong kolehiyo. Siya ang kasintahan ko. Meow Meow. Hi. Hi. Huwag kang magkakamali, ito ay padala ang kasintahan ni Xiao Xiao. Nakatira lang siya din dito sa subdivision. Tingnan mo si Xiao Xiao. Kailan ka maghahanap ang kasintahan? Ako. Gagawin ko. Kapag nakahanap ka, dalhin mo siya para ipakilala sa amin. Hindi maganda ang pagpili mo ng lalaki, kaya kami ang magbabantay para sa iyo. Sige, pag-iisipan ko ng mabuti. Kung gayon, alis na ako. Naghihintay si Xiao Xiao sa akin sa bahay. Akala ko hindi ako magiging malungkot. Pero mabuti na rin ngayon. Assistant Meng? Pakisabi kay Chizong. Handa akong makipagkasal sa kanya ng peke. Ano ito? Dahil peke lang naman ang kasal, hindi mawawala ang kontrata. Ang kapal. Ang iba ay hindi mo na kailangang tingnan. Kailangan mo lang malaman kung susundin mo ang mga hinihingi ko, ang 5 milyong iyon, hindi mo na kailangang bayaran. Talaga? Pero kung babaliin mo ang kontrata, hindi lang lahat ng pera ang ibabalik mo sa akin, kailangan mo pa akong bayaran ng dagdag 5 milyon. Mas mabuti pang kunin mo na lang ang buhay ko. Hindi mo matatanggap, ano? Meng, assistant. Opo. Teka lang. Ikaw, gustong-gusto mo talagang tawagin si Meng Assistant. Pipirmahan ko. Sa sobrang sama ng kontratang ito, hindi ko pwedeng gamitin ang totoong pangalan ko. Liu Jamin. Saan ka nagtatrabaho? Sa isang maliit na startup company. Hindi na kailangan pang sabihin ko sa iyo iyan, hindi ba? Sige. Mamaya sasabihin ko sa assistant ko na ibigay sa iyo ang numero ng telepono ko. Mula ngayon, ang tawag ko, kailangan mong sagutin. Dapat na handa kang pumunta kahit kailan. Anong ibig mong sabihin na maging handang pumunta kahit kailan? Nagtatrabaho ako? Huwag mo akong gambalain sa trabaho. Liu, Miss, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami tatawag sa oras ng inyong trabaho. Walang hihigit pa sa ating CEO Key sa pagiging masikap sa trabaho. Nako, kaya pala, sa kumpanya, mataas ang posibilidad na magkita kaming dalawa?
Sa wakas, natapos na rin. Wala nang tao sa kumpanya. Liu Jiamin. Ikaw pala, empleyado ko? Mabuti na lang panaginip lang. Kung magpapatuloy pa ito, talagang magiging nerbiyos ako. Ang boring naman. Mula ngayon, ang tawag ko, kailangan mong sagutin. Sino yan? Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Bakit ka tumatawag? Ayusin mo ang pananalita mo. Liu Jiamin. Nagkamali ka ng tawag. Ayaw ko. Boss Chi, mayroon po ba kayong kailangan kaya kayo tumawag sa ganitong oras ng gabi? Sinisigurado ko lang kung sasagutin mo. Baba na. Ha? Baliw yata tong taong ito. Tulog na. Sino dyan? Hello? Lola. Nasaan ang apo ko sa batas? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Dadalhin ko po siya para makita ninyo sa ibang araw. Kapag naturuan ko na siya. Bakit parang nanlalamig ang likod ko? Hoy, nagnanakaw ka ba kagabi? Alas 4 ng umaga, tinawagan ako ni Boss Chi. At pagkatapos ay hindi na ako nakatulog. Pakiramdam ko nerbiyos na ako. Pagpikit ko ng mata, nakikita ko siya. Tingnan mo, mayroon na naman akong naririnig. Hindi ka lang nag-i-imagine. Tumatawag talaga siya. Bakit niya ako tatawagan? Huwag mong sabihing malapit lang siya. Paano mangyayari yan? Aling boss ng kumpanya ang sasakay ng tren papunta sa trabaho? Boss Chi, mayroon po ba kayong kailangan kaya kayo tumawag? Nasaan ang kumpanya mo? Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Ano? Ano? Hindi pa niya alam na empleyado niya ako. Huwag! Masyadong malayo ang pinagtatrabahuhan ko. Ayos lang. Ipadala mo sa akin ang address at susunduin kita. Huwag. Mas madali kung ako na lang mag-isa ang pupunta. Huwag na po. Sige na. Sige na nga. Ang address, ipadadala ko sa iyo mamaya. Opo. Uy, Boss Chi, nakangiti ka. Itong babae. Nakaka-interes. Hey naku, Sa totoo lang, kung titingnan mo sa ibang anggulo, ang gwapo ni Boss Chi, hay naku, para sa akin, si Lin Feng ay may iba na, makipag-date ka na lang kay Boss Chi. Baka, isa siyang napakabuting kasintahan. Impossible. Ayaw ko talaga sa mga taong akala mo mayaman at gwapo, pero hindi nag-iisip sa damdamin ng iba. Ems Liu. Huli ka na. Talaga namang kasing pangit pa rin ng dati. Kailan ako nahuli? Dumating ako sa eksaktong oras. Nang dumating ka, alas 7:30:25 segundo. Huli ka ng 25 segundo. Ako. Sige po, Boss Chi, hindi na po ito maulit. Bakit niyo po pala ako pinapunta ngayon? Mag-ensayo. Mag-ensayo. Sa loob ng ilang araw, makikita na natin ang lola ko para hindi tayo mabubo bago iyon. Dapat tayong kumilos na parang totoong magkasintahan. Hindi pwede. Nagsasayaw lang ako, hindi nagbebenta ng sarili ko. Anong ginisip mo? Nagpipili din ako. Alam mo ba? Ay. Ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi mo kailangang ihatid pa ako pabalik. Dahil magpapanggap tayong magkasintahan, syempre dapat alam ko kung saan ang bahay mo. Hindi madaling lokohin ang lola ko. Bumaba ka na. Nasa unahan pa po ang bahay ko. Alam ko, 500 metro, lakarin na lang natin. Ha?
Anong ginagawa mo? Sa pagitan ng magkasintahan, hindi ba't nagsisimula muna sa paghawak ng kamay? Binibining Chloe, baka naman hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Wala ka nang pakialam doon. Maglakad-lakad tayo. Kahit masama ang ugali niya. Pero, napakagwapo niya talaga. Pasensya na. Ang una kong halik. Huwag po kayong mag-alala. Bigla kasing nagloko ang preno ko. Ayos lang po ba kayo? Ako, ayos lang ako. Ikaw, kamusta? Ayos lang din ako. Pasensya na po. Huwag po kayong mag-alala. Pasensya na. Tama na. Ano ba ang ginagawa ko? Bakit ko iniisip ang babaeng iyon? Lola, anong ginagawa mo? Pansinin mo ang tono ng pananalita mo. Sige po, dakilang prinsesa. Ang gabi na, wala ka na bang ibang mapupuntahan? Nagtatanong ka kahit alam mo ang kasagutan. Naparito ako para makilala ang mapapangasawa mo. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Nadadalhin ko siya sa'yo pagkatapos ng ilang araw? Nagloloko ka na naman. Pareho lang na pananalita. Ilang taon mo nang sinasabi sa akin. Lola, sa pagkakataong ito, nagkakamali ka talaga. Totoo, nakakita na ako ng taong gusto ko. Talaga? Oo, talaga. Hindi ako naniniwalang ganyan. Maliban kung ano. dadalhin mo siya rito bukas. Para makita ko. Dahil sa sitwasyon ko ngayon sa babaeng yan, tiyak na mabubuking tayo kung iuwi ko siya. Alam kong niloloko mo lang ulit ako. Sige, simula bukas araw-araw ka makipag-date. Sa 10. Sandali, Lola. Anong sasabihin mo? Walang magagawa kundi sundin. Bukas, yayayain ko siyang lumabas. Keng. Bakit parang may masamang kutob ako? Baka naman. Alam ko na. Hello? Inaabisuhan kitang bukas ay makikipagkita ka sa lola ko. Ano? Napakaaga naman ata niyan? Basta magpakita ka ng maganda, dadagdagan ko pa ng 1 milyon ang bonus mo. Boss Chi, akala mo ba dahil mayaman ka ay pwede ka nang gumawa ng kahit ano? May dignidad din naman ako, ano? Karapat-dapat ba akong makipagkita sa lola mo na ganito ang suot ko? Hindi mo ba sinabing may dignidad ka? Ay, ikaw na napakalaking presidente. Napakamapagtanong. Nagbibiro lang naman ako. Nasa loob na si Lola. Ang misyon mo ay kumbinsihin si Lola na tunay ang intensyon nating magkasama. Hindi na ba talaga kailangan ng kaunting ensayo? Kinakabahan talaga ako eh. Wala nang oras para sa ensayo. Tandaan mo, iyong 1 milyon mo. Oo, 1 milyon. Hindi ako kinakabahan talaga. Tara na. Hey, Sansia. Baka nagkamali ng kwarto. Hindi, maupo ka muna. Tatawagan ko siya. Iba talaga ang lugar kainan ng mayayaman, ano? 3 tao lang ang kakain? Ang laki ng mesa? Maaabot ba namin ang pagkain? Lola, bakit ka pumasok? Siyempre, para tingnan ko kung totoo ba o hindi ang apong babae kong ito. O, titingnan ko kung may mga walang laman na bote. Ay, tingnan mo, mayroon doon isa. Lola,
Pinapayuhan kita na umalis ka na agad maya-maya. Mayroong isang napakakapreskong tao na papasok. Nakakapresko? Baka hindi naman ako? Oo, isang malamig at nakakainis na lalaki. Hindi niya pinapayagan ang maliit na pagkakamali. Madali siyang magalit. Hindi ko na alam kung paano siya ilarawan. Basta, siya ay kahanga-hanga. Kung gayon, bakit ka pa sumama sa kanya para kumain dito? Ano bang relasyon ninyo? Huwag mo nang itanong ang tungkol diyan. Kahapon lang kami nag-date. Ngayon, dinala na niya ako para makilala ang lola niya. Mukhang talagang nag-date kayo? Ang lola niya rin ay kahanga-hanga. Sino ba naman ang magdadala ng kasintahan sa pamilya agad pagkatapos mag-date? Hindi ba dapat may panahon para magkakilala muna? Diyos ko, pamilya ng mga kahanga-hanga. Aba, bakit mo naman sinasabi iyan? Tapos na lola, tumayo ka sa likod ko. Tutulungan na kita sa pagpapaliwanag. Lola, bakit ka nandito? Lola? Lola? Lola, sa suot mong ganyan natural lang na mapagkamalan kang si Jasmine. Nakalimutan ko sandali. Ang pangalan ko ngayon ay Liu Jasmine. Pero hindi niya pa rin dapat sinasabi iyon tungkol sa amin. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na kami raw ay masasama. Talaga bang sinabi mo yan? Tama na. Hindi ako nasisiyahan. Sa apo sa tuhod na ito, simula bukas, maghanap ulit. Ano? Kung ang lola niya mismo ang hindi pumapayag, hindi ako labag sa kontrata. Lola, hindi niya naman gustong sabihin yon, kundi dahil. Dahil saan? Kasi araw-araw mo akong kinukulit, kaya dapat na akong magpakasal. Kaya palagi kong sinasabi sa kanya na ikaw ay masamang tao. Ika, Hindi po ganoon. Hindi kailanman nagsalita ng masama si Ginoong Ki tungkol sa inyo. Ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito sa inyo ay dahil naniniwala ako na ang pagmamahalan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit para kina Ginoong Ki at Lola, parang isang paninda lang ito, kahit isang araw pa lamang ang inyong pagkakakilala. Kaya ninyo itong ipagmalaki. Anong saysay ng pagmamahalan na nakukuha sa pagpapanggap? Ano pa ang halaga nito? Paumanhin, alis na ako. Sa wakas, malaya na ako. Itutuloy pa rin ang kontrata. Ano? Kung napag-usapan na ang lahat, paano pa magpapatuloy ang kontrata? Lola, sigurado ka ba na pumapayag ka pa rin na pakasalan ko si Jiamin? hindi kasal, kundi pakikipag-date. Ngayon lang sinabi niya na masama kaming tao, hindi ka nagagalit? Paano ako hindi magagalit? Isa ako. Tama na, kumalma ka. Pero tingin ko tama lang ang ginawa niya. Kung ayaw mo sa isang tao, hindi mo talaga dapat siyang hayaan. Sa totoo lang, parang ako siya noong bata pa ako, matapang na magmahal at magalit. Ako ay naniniwala, kung magkikita pa kayo ng madalas, mag-iibigan kayo. Mag-iibigan? Impossible. Sa tingin ko, halos sigurado na gusto ka na talaga ni CEO Chi. Ano ba talaga ang gusto niya sa akin? Gusto niya ba ang inuupahan kong 2 silid na apartment o itong tambak kong utang? Hindi mo talaga naiintindihan. Siya, nagpapapansin lang sa iyo. Huwag na siyang magpapansin, pakiramdam ko ngayon, nasa lahat ng lugar siya. Umaasa lang ako na mas kaunti ko siyang makikita sa kumpanya. Hello? Bumaba ka. Nandito ako sa baba ng bahay mo. Ano? Anong ginagawa mo sa ibaba ng bahay ko? Ihahatid kita sa trabaho. Ha? Medyo masama ang pakiramdam ko. Nag-leave ako ngayon. Masama ang pakiramdam? Bakit? Oo. Ang sabi ng doktor, kailangan ko raw magpahinga sa bahay ng ilang araw. Kaya sa mga araw na ito, baka hindi ako makalabas. Sige, magpahinga ka ng mabuti. President Key, ang meeting kay President Wang ay nakaschedule mga kalahating oras mula ngayon. Aalis na ba tayo? Sa mga araw na ito, baka hindi ako makalabas. Saboti ka muna. Sipo. Hindi na. Kung magpapatuloy pa ito, talaga namang mababaliw na ako. Kailangan ko siyang hanapan ng pagkakataon para magtapat, para kung makakakuha ako ng magaan na parusa, makakuha ako.
May department dinner party tayo ngayong weekend. Darating din ang bagong presidente. Huwag kalimutang dumalo. Sige. Sabi ka na iyan. Hoy, magtatapat ka na raw. Kailangan pa ba iyan? Oo, kailangan iyan. Magkaiba talaga ang kusang loob na pagtapat at ang maunahan niyang makadiskubre. Paano kung naghihintay pa rin siya sa labas ng subdivision? Ayan. Huwag kang mag-alala. Ang President Key natin ay tanyag na workaholic. Paanong sasayangin niya ang oras niya sa iyo? Huwag kang mag-alala. Dito rin talaga siya nakatira? Narito na naman siya. Sinabi ko sa kanya na may sakit ako. Kung makikita niya akong sumasagot sa telepono sa labas, baka mahuli ako. Ayos lang iyan. Kung wala na talagang paraan, sabihin mo na lang, bumaba ka para bumili ng gamot. Hello? Saan ka nakatira? Binilhan kita ng gamot. Sinabi niya ang linya ko. Ingat sa bola. Walang anuman. Hello, G. Chi. Nasaan ka? Ako. Nagpapa-injection ako sa ospital. Kanina, yung nurse. Medyo malakas ang pagtusok, kaya sumasakit. Sige. Anong nangyari? Anong sinabi ni Jiki? Wala siyang sinabi. Tinanong lang niya kung nasaan ang bahay ko at binilhan niya ako ng gamot. Sa tingin mo, sasabihin ko ba sa kanya? Empleyado ka ba ng kumpanya namin? Oh, Magkasama sila ng babaeng iyon, pero nagsinungaling siyang nasa ospital siya. Kaya ba? Pumunta ka na sa opisina ngayon. Opo. Sinasabi niyang maliit na kumpanya. Matagal ko nang pinagtatrabaho sa ilalim ng ilong ko. Ilahin mo ang mga profile ng lahat ng empleyado sa kumpanya na tinatawag na Liu Jiamin. Tingnan natin kung saang departamento siya. Masusunod, Gaki. Chi, naipadala ko na sa email mo ang mga materyales para sa pulong ngayon. At saka, hinanap ko na ang profile ng empleyado na si Liu Jiamin na ipinahanap mo. Pero ano? Ang kumpanya po natin ay walang empleyado na nagngangalang Liu Jiamin. Liu Jiamin. Liu Jiaming. Galing niya talaga. Oh. Siya ay nag-CR dahil sa period niya. Department of Scriptwriting. Yu Sheng. Ang lakas ng loob mo na lokohin ako. Atsink. Anong nangyayari? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Saang ospital ka? Pupuntahan kita. Anong ginagawa mo? Umupo ka? Anong problema mo? Sabi ni CEO Key, pupunta raw siya sa ospital para hanapin ako. Ano? Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko rin alam. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na nagkunwari akong may sakit para lang hindi niya ako makita, di ba? Alam ko na. Sa sitwasyong ito, kayo lang ang pwedeng mag-meet. Sa ibang lugar. Saang lugar? Ehem. CEO Key, tingnan mo, puno ng virus ang bahay ko. Baka mahawa ka pa. Ayos lang. Nalaman kong may sakit ka. Nararapat lamang napuntahan kita. Hindi na po kailangan yan. Nabalitaan kong nagtatrabaho ka sa isang maliit na kumpanya. Alin? Bang kumpanya iyon? Gusto. Kulang makipag-usap, mayroon bang hindi mo masabi? Wala naman. Pakiramdam ko lang hindi pa tayo masyadong magkakilala. Gusto ko sanang panatilihing sikreto muna. Mukhang balak mong magkunwari na hindi mo alam ang lahat. Sige. Kung ganoon, ano ba ang trabaho mo? Masabi mo siguro yan? Pagkain. Anong klaseng pagkain? Parang starch sausage at spicy strips. Tingin ko hindi ka naman interesado.
Ang pagpunta ninyo rito ngayon ay hindi lang naman siguro tungkol sa mga bagay na yan, tama? Iyan talaga ang gusto kong pag-usapan. Magpapakasal tayo sa isang kunwaring kasal. Pero napansin ko, wala tayong kaalam-alam sa isa't isa. Di ba, Liu Jiamin? Opo. Ngunit ang mga bagay na ito, hindi na kailangang magkita para pag-usapan ng detalyado. Pwede namang tumawag na lang kayo. Ziga. Kung ganoon, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Magpahinga ka ng mabuti. Ngayon, ipaalam mo sa departamento ng script, pagkatapos ng 30 minuto, gusto kong makipagpulong sa kanila ng sarilinan, ang sinumang hindi nag-file ng leave. Dapat dumalo. Yusheng, sa dami ng beses mo akong niloko, maghanda ka. Para lang sa bagay na yan, pinabalik ako mula sa kumpanya. 30 minutong biyahe. Hindi ba ako napansin ng manager? Hindi ka napansin, pero biglang nagkaroon ng abiso mula sa itaas. Pagkatapos ng 30 minuto, may meeting ang departamento. Bawal malate. Ano? Nakarating na ako. Huli ka na! Yusheng! Ay! Pasensya na, boss. Chi? Hindi na kailangan. May sakit ka, alam ko. Ha? Opo. Ang dahilan ng pagpapatawag ko sa inyo ay wala namang ibang bagay. Kundi dahil may isang mahalagang script ng proyekto na kailangan kong personal na subaybayan. Dahil sa magandang kapalaran ko kay Yusheng, siya na lang. Simula bukas, araw-araw mo akong irereportan ng mga bagong ideya. Ziga, huli pa rin ako at nahuli niya akong nagpapanggap. Kailangan kong sulatan ng maayos. Muling isulat. Muling isulat. Muling isulat. Muling isulat. Muling isulat. Muling isulat. Boss Chi. Patawad. Patawad po? Hello, Ma? Tapos na akong magtrabaho. Ayos naman ang trabaho ko ngayon. Huwag kang mag-alala. Kapag nagkapera na ako, dadalhin kita sa lungsod. Simula ngayon, ang kasunduan sa kasal natin ay binawi na ng walang pananagutan. Ikansela ang kasal na ito at wala talagang pananagutan. Ibig sabihin, maliban sa oras ng trabaho, hindi ko na kailangang makita ulit ang boss ko. Teka, baka naglasing lang siya at nagpadala ng kung ano-ano? Bilis i-screenshot! Bilis i-screenshot! Ganyan ka ba kasaya na hindi mo ako makikita? Ganyan nga, hindi ko rin alam kung bakit. Bigla na lang niyang kinansela. Kakaibanga. Kahit ngayon. Miss, gusto mo ng cellphone, di ba? Tawagin mo akong kuya at ibabalik ko sa iyo ng maayos ang cellphone, miss. Oh, tawagin mo siyang kuya. Tawagin mo siyang kuya. Pakinggan natin. Huwag na huwag kang magpatumpik-tumpik pa. Saan ka pupunta? Ano bang gusto ninyong gawin? Ano pa bang gagawin namin? Kaming tatlo, nakainom kami ngayon, masaya.
Masaya. Hindi ko lang alam kung handa ka bang tulungan kaming mga tatlo na mailabas ang init. Mailabas talaga ang init. Tara na. Tulong? Bitawan mo na ako. Bitawan mo na ako. Tulong? Yu Sheng? Mga putang ina, sino ang gigong sumira sa plano ko? Bugbugin niyo siya. Boss, hindi natin kaya. Ang lupit niyang makipag-away. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Boss Chi. Sumakay ka na lang muna sa kotse. Ihatid na kita sa inyo. Yu Sheng. Kumusta ka na, Yu Sheng? Tumawag sa akin si Xiao Xiao at sinabing may nangyari sa iyo. Ayos ka lang ba talaga? Ayos lang ako. Nagkataon lang na dumaan ang boss ko pagkatapos ng trabaho at pinaalis niya ang mga taong iyon. Tingnan mo nga naman. Mula bata hanggang ngayon, lagi mo na lang kaming pinag-aalala. Tara na, ihatid na kita sa bahay ninyo. Mabuti at ligtas ka. Kung gayon, aalis na ako. Ziga na, umalis na tayo. Ano ba talaga ang relasyon ng lalaking iyon sa kanya? Teka, sinira na namin ang kontrata. Bakit ko ito inaalala? Hindi kaya. Nahuhulog na ang loob ko sa kanya? Ano? Liligawan mo yung scriptwriter na yan? Ay bawal ba? Kahapon, galit na galit ka pa sa kanya. Tapos ngayon biglang ganyan na? Gusto siya ni Lola ko. Kaya kung hindi ko siya ma-secure, hindi ko alam kung gaano karaming blind date ang naghihintay sa akin. Kaya, ako ay magtatapat sa kanya. Kailan? Ngayon. Boss Chi, sa tingin ko, dapat mas matagal pa kayong magkasama ni Miss Yu Sheng. Magkasama muna. Kung bigla ka na lang magtatapat. Baka matakot mo siya. Matakot? Paano mangyayari yun? Walang sinumang babae ang tatanggi sa pagkatapat ko. Dahil sa hitsura kong ito, sa yaman ng aming pamilya, at sa... nga pala. Baka masyado yang mabigat para sa kanya. Kailangan pa rin ng dahan-dahan. Sabihin mo na sa kanya, mamayang hapon pumunta siya sa opisina ko. Ziga. Tawagin ako sa ganitong oras. Baka naman. Sisantihin na ako. Bakit ka nakatayo diyan? Lumapit ka. Boss Chi, pinapunta niyo pa ba talaga ako dito para? Noong nakaraang proyekto, medyo kaunti lang ang tulong ko sa iyo, kaya ka inabot ng late sa pag-overtime. Ganito na lang. Pagkatapos ng trabaho ngayon, pumunta ka sa itinakda kong lugar na ito. Mag-usap tayo. Ano ito? Ms. Yu Sheng, handa ka bang isantabi ang kontrata at formal akong makipag-date sa iyo na may layuning magpakasal? Ginang Yu Sheng.
Ayaw mo bang isang tabi ang kasunduan at formal na makipag-date sa akin? Na ang pakay ay pagpapakasal? Bakit kailangan nating pag-usapan ang proyekto sa isang hotel? Pwede naman ito sa opisina. Hayaan mo na. Mahirap nang kalimutan ang nangyari noon. Bakit ko pa iisipin? Yu Sheng. Manager, bakit nandito ang lahat ng mga taga-departamento? Sabi ko na nga ba, pagka-uwi mo ay hindi ka na makita, kaya pala'y maaga kang dumating. Maaga akong dumating? Oh, and by department dinner tayo ngayon. May department dinner tayo sa Sabado ng gabi. Dadalo rin ang bagong CEO. Diyos ko, bakit ko nakalimutan iyon? Teka, hindi ba sinabi na darating din ng CEO ngayon? Si CEO Ki ay nagkaroon ng biglaang lakad. Hindi siya dadating ngayon. Pagkatapos ng trabaho ngayon, pumunta ka sa lugar na ito at pag-uusapan natin. Hoy, bakit ka masyadong maaga? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila na kasama ko ang CEO, hindi ba? Kung kumalat ito, lalaki ang gulo. Magandang gabi po. Ikaw po ba si Ginang Yu Sheng? Ako nga. Matagal na po kayong naghihintay ni Ginoong Chi sa loob ng private room. Baka raw po hindi ninyo mahanap, kaya pinasundo niya po kayo sa akin. Ginoong Chi? Sino si Ginoong Chi? Hindi kaya siya ang boyfriend mo? Chi din ang apelyido ng aming presidente. Hindi kaya si Presidente Ki? Ay, impossible. Ang Presidente Ki namin, laging nakasimangot, paano niya makakain mag-isa si Yu Sheng? Imposible, imposible. Oo nga. Siguradong nagkamali lang. Sino ba talaga si Ginoong Chi? Bakit hindi ko siya kilala? Ay, sige na. Kumain na lang tayo. Yu Sheng, malapit na siyang dumating. Tara na. Ay hindi. Hindi ko pa nakita ang ganyang ekspresyon ni Yu Sheng. Mayroong nangyayari. Tara, tingnan natin kung sino ang taong iyon na si Ginoong Chi. Hoy! Ay, Presidente Chi? May malaking problema? Anong nangyari? Dito rin nagsa-celebrate ang department namin. Kapag nakita nila tayong dalawa na kumakain ng mag-isa, hindi ko na ito maipapaliwanag. Tayong dalawa lang? Dito lang. Nakita ko siyang pumasok kanina. wow. Naku! Ang laki ng silid. Ang daming pagkain. Hindi ito simple. Yu Sheng, naka-jackpot ka sa mayaman. Ay hindi. Hindi ito ang pribadong silid ko. Binibining Yu, ang sinasabi ninyo ay paninira sa aming kakayahan sa trabaho. Kami ay isang marangyang kainan. Imposibleng magkamali kami sa mga customer. Ang galing mo namang magtrabaho talaga. Sige na, sasabihin ko na lang ito. Tungkol sa hapunan na ito, ay inihanda ng boyfriend ko. Talaga palang may nobyo ka na. Ang galing mo, Yu Sheng. Nasaan siya? Kasi, nag-away kami, kaya itong pagkain na ito ang pambayad niya sa kasalanan niya. Hay naku, tama na, pero hindi ko pa rin tatanggapin ang paghingi niya ng tawad. Tara na at kumain na tayo. Tara. Naku, bakit mo naman sinabi iyan? Madalas kaming turuan ni Ginoong Chi na malaking kasalanan ang mag-aksaya. Mag-asawa lang naman ang nag-away. Wala namang kasalanan ang pagkain. Sige, dito na tayo magdiwang ng ating salo-salo ngayon. Ano sa tingin mo? Sige. Bakit ba mahilig akong magturo? Tingnan mo ang ekspresyon mo. Hindi naman namin ito kakainin ng libre. Hatiin namin ito sa'yo. Tara na, umupo na ang lahat. Wow, mukhang hindi ito mura. Waiter, bigyan mo kami ng mga kubyertos. Si Ginoong Ki ba yon? Si Ginoong Ki? Nasaan siya? Kumain na kayo, hindi ito mura. Tara na. Hindi pa ako tapos kumain. Lumabas ka muna. Zika. Yu Sheng, Bye-bye. makita tayo bukas. Alis na rin ako. Chi, Ginoong Ki. Pasensya na kanina. Ano naman kung malaman nila na kumakain tayong dalawa ng magkasama? Ikaw ay isang CEO. Ako ay isa lamang maliit na empleyado. Kung kumalat ito, kung maganda ang pakinggan, sasabihin nilang may relasyon tayo sa opisina.
Kung hindi maganda ang pakinggan, sasabihin nilang inakit kita para lang umakyat sa posisyon. Kung kumalat ito, hindi ito maganda para sa ating dalawa. Alam ko na. Ang panliligaw pala sa isang babae, bakit napakaraming problema? Bigo, di ba? Lola, di ba't kasama mo ang mga matatanda mong kaibigan sa Mahjong? Anong kailangan kong gawin? Kailangan ko pa bang ipaalam sa iyo? Hay nako, ang laki na ng kayabangan ni CEO Chi ngayon. Hindi, Lola. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Malaki na akong tao, may pribado rin naman akong buhay. Anong pribado-pribado? Nabigo ka lang sa panliligaw sa isang babae, di ba? Inaasahan ko na iyan. Lola, hindi ko gusto ang sinabi mo. Anong inaasahan ko na iyan? Sa kalagayan kong ito, sinong babae ba ang hindi ko kayang makuha? Ang lolo mo noon, kung kasing mayabang mo, wala na sana ang tatay mo ngayon. Itong panliligaw sa babae, dapat ay nagbibigay ng emosyonal na halaga at hindi puro yabang. Hay nako, anong silbi niyan? Alis na ako. Sa tuwing nakikita-kita, naiinis ako. Mas magaling pa rin ang mga matatanda kong kaibigan. Mas nagbibigay sila ng emosyonal na halaga. Emosyonal na halaga, Ang emosyonal na halaga. Hello? Si Yu Sheng ba ito? Ah, sino ka? Ako si Shu Miao Miao, ang girlfriend ni Lin Feng. Siya? Bakit niya ako hinahanap? Siguradong walang magandang mangyayari kapag ang kasintahan ng crush mo ang lumapit sa iyo. Hindi naman siguro, di ba? Si Kuya Lin Feng ay palaging mabait. Kaya ang panlasa niya sa kasintahan ay hindi rin siguro masama. Mabait pala ha. Para sa akin parang hindi siya mapagkakatiwalaan. Kuya Lin Feng. Narito na. Yu Sheng, tama? Oo. Nagkita lang tayo ng nagmamadali noon at hindi tayo nakapag-usap ng maayos. Madalas kitang naririnig kay Lin Feng na magkasama daw kayo noong kolehiyo. Ha? Magkaiba po kami ng kurso noong kolehiyo, kaya naging maganda ang aming samahan. Pero bakit po ba kayo nagpunta rito ngayon? Magpapaksal na kami ni Lin Feng. Malapit na kasi ang bakasyon, kaya inutusan niya akong tanungin ka, gusto mo bang sumama sa amin sa isang biyahe bukas? Ha? Wag na lang po, medyo abala ako. Pupunta kami sa Yuncheng, ang lugar na matagal mo nang gustong-gusto puntahan. Inimbita ko rin ang mga high school classmates natin. Ako? Wala ka namang boyfriend na kailangan mong samahan, kaya sumama ka na lang sa amin. Teka, sandali. Sino ang nagsabing walang boyfriend ang Yusheng namin? May boyfriend ang Yusheng namin? Matangkad siya, mahaba ang binti, guwapo, at napakabuti pa ng kanyang ugali. At ang pinakamahalaga, siya ang malaking boss ng isang listed company. At napakarami ng pera na hindi niya kayang ubusin. Sa bakasyon na ito, sasabayan ni Yusheng ang kanyang boyfriend sa pakikipag-date. Kaya, talagang hindi siya makakasama sa inyong romantikong biyahe. Yu Sheng, ganyan ba talaga? Bakit ka nagsinungaling na may boyfriend ako? Hindi mo ba nakita kung gaano kasuklam-suklam si Shu Miao Miao? Ayan, wala namang boyfriend na kailangang samahan. Hay naku, sumama ka na lang sa akin. Ang arte-arte niya, natural lang na dapat siyang isnabin. Pero napakalayo na ng sinabi mo, ah? Napagkalapit namin ni Lin Feng, malalaman din nila sa huli. Yung sinasabi mong boyfriend, saan ko naman hahanapin yon? Yusheng! Tingnan mo. Hindi ba't dumating na ang boyfriend mo? Kumusta, boss? Kunin mo ang pagkakataon at sikaping maging asawa ng CEO sa lalong madaling panahon. Paalam, boss. CEO Key, bakit po ninyo ako pinapunta? Meron tayong proyekto. Maghanda ka, sasama ka sa akin bukas para sa business trip. Ha? Saan tayo pupunta? Sa Cloud City. Ano? Maligayang pagdating sa Cloud City Hotel. Bakit naman nagkataon? Sa lungsod pa nila Kuya Lin Feng, nagbakasyon kami napunta. Mabuti na lang at inalam ko ng maaga na ang pinakapaborito niyang lungsod ay ang Cloud City. Maliit na emosyonal na halaga, nakamit. Sasagutin ko lang ang tawag. Kumusta po ma'am na isa sa ayos na po ang inyong kwarto? Bakit isa lang ito? Nasaan ang isa pa?
Ang ibig po bang sabihin, gusto ninyong magkahiwalay ng kwarto ng inyong nobyo? Hindi kami. Yu Sheng, Hala, hindi nga. Dito pa kami magkikita. hindi ba't makikipag-date ka sa nobyo mo ngayon? Bakit ka nandito? Hindi kaya dito ninyo pinili ang lugar ng date ninyo? Narinig ko kina Linfeng na may napakagawapong nobyo ka raw. Nasaan siya? Pakita mo naman sa amin. Oo nga, pakita mo naman sa amin. Hindi. Pero sa totoo lang, ako. Mahal. Kumusta kayo? Ako si Chi Heng. Ang nobyo ni Yu Sheng. Ito na ba ang boyfriend mo? Miyayo Miao? Tama nga ang sinasabi nila, ang boyfriend ni Yu Sheng ay matangkad at guwapo. Yu Sheng, dahil nandito naman ang lahat ng classmates at nandyan din ang boyfriend mo, paano kung mag-dinner na lang kaya tayo mamaya? Ito. Siba? Tara na. Hala, Mr. Chi, anong ginagawa mo? Anong nangyari? Bakit mo sinabi sa kanila na boyfriend kita? Ang maging boyfriend mo ba ako? Ay ayaw mo talaga? Hindi naman. Ang totoo, boss kita Hindi ba pwedeng magka-love life ang isang boss? Pumasok na tayo. Ang boyfriend ni Yu Sheng. Grabe, napakaguwapo talaga. Ewan ko lang, kung totoo ba, yan o hindi. Siya nga. Ang dinner natin ngayon, ako at ang Yushenko ang magbabayad. Mag-order lang kayo ng kahit ano. Ang mahal dito, kami na lang ang magpapalibre. Walang anuman. Ang pera na nasa card na ito ay sapat na para sa ating lahat para kumain dito sa loob ng ilang taon. Wow, talagang isa siyang rich kid. Gwapo na, mayaman pa. At mukhang sobrang sweet niya kay Yu Sheng. Nakakainggit. Oo nga, paano ba kayo nagkakilala ng boyfriend mo? Saan nyo nakuha yan? Sa interview. Interview? Pareho ba kayong nagtatrabaho sa Ruheng Group? Ang boyfriend ko, nakikipagtulungan kamakailan sa Ruheng Group. Sa Ruheng Group. Saang departamento ka ba? Hindi ko lang alam kung ang pagiging CEO ay may tuturing na rin bang isang departamento. Ang CEO ng Ruheng Film and Television? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Hindi ka nagkamali ng dinig. Diyos ko. Gusto kong malaman anong mayroon kay Yu Sheng na nakakaakit sa iyo? Lahat ng bagay. Siguro, simula sa unang sulyap, alam ko na, mamahalin ko siya. Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging seryoso sa pag-arte. Sino ang nagsabi sa iyo na umaarte lang ako? Pupunta lang muna ako sa banyo. Mag-usap lang kayo ng matagal. Ano ba talaga ang gusto ni Boss Chi? Baka naman gusto niya akong akitin muna, tapos ay iiwan, at samantalahin ang pagkakataon para maghiganti sa akin? Oo, ganoon nga siguro. Yu Sheng, bakit ka nandito? Hindi ba dapat kumakain ka kasama sina Miao Miao? Pakiramdam ko kasi, masyadong mainit sa loob, kaya lumabas ako para magpahangin. At para na rin pumunta sa banyo. Yu Sheng. May gusto akong itanong sa iyo. Ano yon? Tungkol sa sinabi ni Xiao Xiao noon na may nobyo ka, totoo ba iyon? Ako. Siyempre totoo. Jinong Linfang, bilang isang taong may nobya, ang ginagawa mo ngayon, sobra na yata. Nang nakilala ko si Yu Sheng, wala ka pa yata. Hindi ba masyadong malawak ang pinakikialaman mo? Boyfriend niya ako ngayon at magiging asawa pa niya sa hinaharap. Samantalang ikaw, simulat sa pool, isa ka lang niyang kaklase. Hindi yata maganda ang galaw ng kamay mo? Sigurado ka ba talaga? Magpapakasal sa iyo si Yu Sheng. Sa amin lang talaga ni Yu Sheng iyon. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Mr. Chi? Huwag mo nang masyadong sineseryoso ang pagpapanggap na boyfriend ko. Ako. Dahil ba sa kanya? Gusto mo siya, hindi ba? Gusto ko siya sa loob ng 7 taon. Pero, Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Kahit handa na ako sa aking damdamin. pakinggan mo muna ako. Ako muna ang magsalita ngayon.
Yusheng, lahat ng ginagawa ko, hindi ito pag-arte. Alam mo, ayaw na ayaw kong mag-aksaya ng oras sa paggawa ng mga walang kabuluhang bagay. Seryoso akong, masigla kitang nililigawan. Mr. Chi, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Mauuna na ako. Hindi ba sinabi mo na wala akong karapatan? Sa tingin ko ngayon, ang walang karapatan na kausapin si Yusheng ay ikaw pala. Bakit kailangan si Yusheng pa? Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang CEO ng kumpanya sa kalagayan mo. Kung anong klaseng babae ang gusto mo, dapat madali lang makuha. Bakit pumili ka pa ng babaeng galing sa simpleng pamilya at empleyado mo pa dito sa sarili mong kumpanya? Gusto mo bang sabihin, hindi karapat-dapat si Yusheng para sa akin? Sa tingin ko lang. Minsan, ang pag-ibig ay walang dahilan. Kung bago mo gustuhin ng isang tao, kailangan mo pang isipin kung sapat ba siya para makasama ka? Maari pa bang tawagin iyon na pag-ibig? Isa pa, si Yusheng sa paningin ko ay talagang kakaiba. Huwag mo nang punahin ang relasyon namin. Naiintindihan mo ba talaga? Narinig mo naman. Hindi kanya gusto. Ang gusto niya. Saan niya sinabi yan? Ang sinabi niya, nagustuhan ka lang niya sa loob ng 7 taon. Saka, ang paghintayin mo ng ganun katagal ang isang babae, hindi ka talaga isang tunay na lalaki. Seryoso akong nanliligaw sa'yo. Ang kalokohan naman. Paano naman magugustuhan ni CEO Ki ang tulad ko? Katabi lang kita ng unit. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Kahit medyo nakakahiya na magkasama kami sa isang silid. Si CEO Ki ay talagang maalalahanin. Hello, Lola. Ikaw na masamang bata. Hindi mo pa ba dadalhin dito ang apo kong babae? Ano? Anong kunwari pa? Kilala ko ang may-ari ng Yuncheng Hotel. May dinala kang babae doon. Akala mo hindi ko alam? Lola, sino ang nagpadala sa iyo ng mga litratong ito? Huwag mo nang alamin yan. Yan ba ang babae sa larawan? Siya nga. Kung gayon, bakit hindi mo pa siya dalhin kaagad dito? Ano pa ang hinihintay mo? Baka naman kumakain ka na sa plato pero tumitingin ka pa sa kaldero. Hindi, Lola. Ang totoo. Ano ang totoo? Huwag mong sabihin na tinanggihan ka. Hindi. Hinihintay ko lang ang sagot niya. Mukhang tinanggihan ka nga. Lola, sinabi ko na ngang hindi. Yusheng. Kuya, Linfang. Mayroon ka bang pinupuntahan kailangan dito sa kumpanya namin ngayon? Nakipag-break na ako kay Meow Meow. Ano? Bakit? Dahil sa iyo. Yusheng. Mahal kita. Ha? Ikaw din. Gusto mo ako, hindi ba? Kuya Linfang. Anong sinasabi niyo? Hindi mo na kailangang magtago pa dahil narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa boss mo kanina. 7 taon ko siyang minahal. Yusheng. Talagang gusto kita. Ang magiging asawa ni CEO Chi, hayun at hayagang nililigawan ng ibang lalaki sa coffee shop ng sarili nating kumpanya. Halika, ito ang bago mong kandate. Lola, hindi ako tinanggihan. Tingnan mo nga naman, may lola na nakakaintindi sa mga babae. Kung gusto ka talaga niya, matagal na siyang pumayag. Baka naman, may iba na siyang mahal. CEO Ki, may isang lalaki sa coffee shop ng ating kumpanya nanliligaw kay Yusheng. Hoy, saan ka pupunta? Kukunin ko ang magiging manugang ko. Tandaan mo ang mga babaeng may masamang reputasyon, hindi ko yan kailanman tatanggapin. Nandiyan lang sila. Nandiyan pa sila kanina. Kung ganoon, Yusheng, mahal talaga kita. Maging tayo na lang, hindi ba? Kuya Linfeng, 7 taon ko nang hinihintay ang mga salitang iyan. balikan mo siya. Yusheng nga. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Yusheng, talaga kitang gusto. Pumapayag ka ba na maging tayo? Eh paano naman si Shu Miao Miao? Pati na rin yung mga babaeng nakarelasyon mo noon? Kung gusto mo talaga ako, bakit mo pa nga ba silang sinasama? Ako.
Gusto ko lang sanang magpapansin sa iyo para magselos ka. Kaya pala. Ginagamit mo ang damdamin ng ibang tao? Paano mo naman nasabing ginagamit ko? Hindi ko naman kailanman sinubukang ligawan ang sinuman sa kanila. Sila ang lumalapit sa akin. Nakipag-ugnayan ako sa kanila sandali. Ano bang masama doon? Ikaw. Ikaw ba talaga ang Kuya Lin Feng na minahal ko dati? Yu Sheng. Ang mga sinabi mo ngayon, ipapalagay ko na lang na hindi ko na ito narinig. Ang basta-basta mong gamitin ang damdamin ng ibang babae. Hindi ko talaga inakala na minahal ko pala ang isang kasing hamak mong tao sa loob ng 7 taon. Kung si CEO Chi ang nagtapat sa akin. Ulitin mo. Ulitin mo. Ulitin mo. Aba, bakit ko naman siya naisip? Hindi na yata malinaw ang pag-iisip ko. Kailangan kong lumabas para magpalamig ng ulo. Yu Sheng. Kaya, sinagot mo na ba siya? Ang pagtatapat ni Lin Feng, sinagot mo ba? Hindi. Alam ko na. Pero, Chisong, iba na lang ang piliin mo. Ibig sabihin ba nito ay tinatanggihan mo ako? Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Ang pangunahing dahilan ay, isa lang akong manggagawa na galing sa probinsya. Hindi tayo nabibilang sa iisang mundo at tiyak na walang patutunguhan. Huwag mo na akong bigyan ng iba pang pantasya tungkol sa iyo. Alam ko na hindi maaasahan ang batang iyon. Lola, nakabalik na ako. Bakit umuwi ang batang ito? Mabuti na rin, panahon na para bigyan ka ng kaunting pressure. Chi Heng, bumalik na ako. Nakakagulat. Nakakagulat! Ano bang ibig sabihin ni Chizong? Pasensya na. Ang Chizong na sinasabi mo ay si Ki Heng ba? Oh, sino ka? Ako ang kanyang kasintahan. May fiancé na pala, tapos kung ano-ano pa ang sinasabi mo sa akin. Talagang walang matinong mayaman. Si Boss Chi may fiancé? Nakakapagtaka ba yon? Hindi nakakapagtaka. Pero, sis, pinapayuhan kitang mag-ingat ng husto. Si Boss Chi baka hindi lang ikaw ang fiancé. Lola. Ay, Ching Ching, dali. Lola. Dali, maupo. Ngayong umuwi ka, isang bagahe lang ang dala mo? Ang importante, dala ko na. Pwedeng bilhin naman ulit ang iba. Nga pala, Lola, ngayong bumalik ako, gusto ko rin kausapin kayo tungkol sa kasal namin ni Chi Heng. Wala ba siya rito? Ching Ching, itong bagay na ito. Talagang hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Ayos lang, Lola. Sabihin niyo lang po ng direkta. Si Xiao Heng. May gusto na siyang ibang babae. Ano? Kaka-notify lang. May naglanding na management staff mula sa sangay sa Amerika. Sabi nila, napakagaling daw. Kumalat na yan dati. Parang partner daw ni Boss Chi sa Amerika. Sila raw, parehong personality na maselan, at ang bansag sa kanila pareho ay baliw. Ang ganitong klase ng tao, dalawa pala sila. Wala pa yan sa kwento ninyo. Mayroon pa akong mas matindi. Ano? Magkasintahan sila. Sila ay magkasintahan. Anong ginagawa ninyo? Magandang araw, President Ki. Mayroong bagong pinuno na dumating ayon sa notifikasyon sa group chat. Pinag-uusapan namin kung paano namin siya sasalubungin. Bagong pinuno? Opo. Hala! Mukhang hindi pa alam ni President Ki na umuwi na ang kaniyang minamahal. Ngayon mas magiging kapanapanabik ito. Bakit ka nandito? Kailangan ko pa bang magpaalam sa iyo kung saan ako pupunta at kailan? Ikaw! Lola, ano ang ibig sabihin ng biglaang pag-appoint sa management na ito? Hoy, anong klaseng asal yan? Wala na ba akong boses sa kumpanyang ito? Si Ching Ching ay nag-aral ng panitikang pampelikula at telebisyon sa ibang bansa at ang pamamahala sa ating maliit na departamento ng scriptwriting parang kinukuha ko pa ang kaniyang oras. Hindi, Lola. Ang ibig kong sabihin, ito ay nararapat na kinausap mo ako tungkol sa bagay na ito, hindi ba? Ano ang pag-uusapan?
Noon, dahil sa katandaan ko, nakalimutan ko ang inyong kasunduan sa kasal. Ngayon, si Ching Ching ay sadyang umuwi mula sa ibang bansa para sa iyo. Tamang-tama, habang kayo ay nasa kumpanya, magpalalim kayo ng inyong damdamin. Naku, Lola, hindi ba sinabi ko na sa inyo? May mahal na akong iba. Nasaan siya? Siya? Sa edad kong ito, gusto ko lang na magpakasal ka na ng maayos. Hindi ko alam kung bakit lagi mo itong ipinagpapaliban sa tuwing tinatanong ko. Mukhang gusto mo lang mapahaba ang aking buhay. Ako. Tama na, ito na ang desisyon. Bukas, samahan mo si Ching Ching. Sa departamento ng scriptwriting. Magandang araw, President. Ito si Muching, ang bagong itinalagang direktor ng Departamento ng Scriptwriting. Si Muching. Magandang araw, Director Mu. Siya. Ako ang kaniyang kasintahan. Ikaw. Nagkita tayong muli. Hello. Huwag kang kabahan. Madalas pa tayong magkikita. Diba, Sir Chi? Hayaan mo muna silang magtrabaho. Ihahatid kita sa opisina. Tingnan nyo, mukhang totoo ang sinasabi nila. Nakakakilig. Tama na, magtrabaho na kayo. Anong nangyayari? Hindi ba peke ang kasal ninyo ng CEO? Ba't biglang may lumabas na tunay na fiancé? Walang hiya. Anong ginagawa mo? Lalaki lang yan, ah. Marami pa tayong mga ibang kaibigan. Iba't ibang klaseng mapipili mo. Tigilan mo na. Bakit? Bakit ang pangit ng itsura mo? Muching. Sa tingin ko kailangan nating panatilihin ang ating distansya. Magpapakasal na tayo. May distansya pa? Narinig ko kay Lola. Matagal na raw may gusto kang iba. Baka, nasa labas lang ang taong gusto mo? Wala. Kahit na engage tayo, kailangan pa rin tayong magkaroon ang unti-unting proseso. Mahal ko, nag-book ako ng paborito mong restaurant. Mag-dinner tayo mamaya. Ziga. Xiao, gusto ko nang magpakasal. Humanap ka nga ng matatangkad at payat na gwapo. Talagang makikipag-date ako sa kanila. Walang problema. Titiyakin kong matatapos ang misyon. Asisto Meng. Sabihin mo nga, ang isang babae, matapos siyang ligawan ng isang napakagwapo, napakahusay, at napakatuktok na lalaki, pero nakikipag-date pa rin siya sa iba. Bakit kaya? Boss Chi, hindi kaya. Binasted ka na? Hoy, ikaw. Sinabi ko bang ako iyon? Hindi ka pa kailanman gumamit ng ganyang karaming pang-uri para purihin ang ibang lalaki. Bilisan mo, sabihin mo, anong nangyayari? Hay nako, sa tingin ko, sa teorya, hindi kanya gusto. Ikaw, imbestigahan mo siya para sa akin? Sino ba ang kalaban ko sa kaniya? CFO? Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa'yo, ang pinakamahusay na paraan para kalimutan ang nakaraan ay humanap ng bago. Kung iisipin, ako ang unang tumanggi kay Boss Chi. Magpapakasal na siya ngayon, at bakit pa ako nagpapakipot dito? Hay, hayaan na. Xiao, gusto ko na lang umuwi muna. Pasensya na. Magandang araw. Ako si Shu Hao. Ikaw ba si Binibining Yusheng? Siya ay ako ang best friend niya. Tutulungan ko siyang mag-ingat. O Ziga, okay ba ako? Okay, siyempre, okay. Hindi ba, Asheng? Oh, mukhang mabuti ka naman. Pero, ilang minuto pa lang tayong nagkakakilala. Kung ganoon, magpapakita na ako ng baraha ko. Ang pagpunta ko rito, baka hindi lang simpleng pagkilala. Umaasa ako na ang ugnayan natin ay nakatuon sa pagpapakasal. Ha? Ito? Hoy, mahal ko. Assistant Meng. Mahal ko. May boyfriend ka? Hindi. Aba, nag-away lang naman tayo, hindi ba? Bakit hindi mo nakilala ang boyfriend mo? Pare, pasensya ka na. Nag-away lang kami. Akala niya naghiwalay kami. Napunta ka pa. Sa wala. Ano? Hoy, guwapo. Assistant Meng, bakit mo sinabi sa iba na boyfriend kita? Ako, hindi ba para ito sa ating boss? Ikaw. Simpleng boss-empleyado lang ang relasyon ko sa inyong boss. Ay, hindi. Ay,
Mukhang iniwan talaga ang boss namin. Director Mo, Ang Zuverte naman natin nakita ulit tayo. hindi ko inakala na makitetea si Director Mo rito. Nasa ibaba lang ito ng opisina. Pabili na rin ako para kay CEO Chi. Habang umiinom sila ng tsaa, ano kaya ang pinag-uusapan nila? Honey, ito ang binili kong tsaa para sa iyo. Wow, salamat, mahal. Ikaw talaga ang pinakamaalalahanin. Ah, hindi ganyan. Ikaw, anong nangyayari sa'yo? Wala. Parang malaki ang pagbabago ng emosyon mo nitong 2 araw, Ganun mo ba kamahal si Direct Chi? Bakit mo nasabi yan? Simula nang dumating si manager mo nitong 2 araw, naging kakaiba ka na. Hindi ba't nagseselos ka na? Paanong nangyari yan? Ako ay... Hoy, Hello? Ikaw ba ang anak ni Jiang Fen? Na-aksidente ang nanay mo? Nabalian siya ng binti? Dali, pumunta ka na rito sa ospital para tingnan siya. sige. Ma, anong nangyari sa'yo? Wala. Ay, hindi naman malapit ang inuupahan mo dito. Bakit hindi ka hinatid ng boyfriend mo? Boyfriend? Oo nga, si Lin Feng. Sinabi ko na sa nanay mo na nakahanap ka ng boyfriend na matangkad, gwapo, at mayaman. Ano? Bakit mo pa itatago at ayaw mong ipakita sa nanay mo? Oo. Ito, kami. Nagivalay na kami. Nagsisinungaling ka. Itong acting mo ay hindi kasing galing ng mga artista sa short drama sa cellphone ng nanay mo. Ang mga mata ng nanay mo ay matalas. Kapag nagbo-boyfriend ka, kailangang makita muna ng nanay mo. Alam mo ba yan? Ano na ang gagawin ko? Aha. Ma, dadalhin ko na ang boyfriend ko para makilala ka bukas. Mabuti naman. Hehe. Ano? Gusto mong magpanggap ako na boyfriend mo para makilala ang pamilya? Huwag. Noong nakaraan sa coffee shop, di ba mahusay ka umarte? Kaya gayahin mo lang ang pagganap mo noon. Hindi talaga maaari. Pinapanggap mo akong aming CEO. Magagalit siya kapag nalaman niya. Huwag. Mayroon na siyang director mo? Bakit pa siya magagalit? Wala siyang pakialam, talaga. Aray! Binibining you. Huwag mo na akong pilitin. Hindi ko kaya. Kaya mo? Hindi ko kaya. Talagang kaya mo? Talagang hindi ko kaya. Talaga kaya mo? Talagang Anong hindi. ginagawa ninyo? Hinihingi ko lang ng pabor kay Assistant Meng. Pakikialaman mo pa ba ito, CEO Ki? Anong pabor? Pinapapanggap ko si Assistant Meng na boyfriend ko para makita ang nanay ko. Binibining Yu Sheng. Tanong ko lang. Patay na ba ako? Hindi mo ako tinawag? Si Assistant Meng, hindi ba? Gumanap na ex-boyfriend ko, may karanasan siya. Kailan ka pag gumanap na boyfriend niya? Boss Chi, mahabang istorya iyan. Umakyat ka muna. Sige po. Assistant Meng, huwag mo na siyang asahan. Ngayon, piliin mo ako o maghanap ka ng ibang tao kahit sino. Hahaha. May counting resulta. Hehe. Ma, nandito na ako? Asheng. Ay, nasaan ang boyfriend mo? Tita. Magandang araw po. Ako po ang boyfriend ni Yu Sheng, si Chi Heng. Asheng, boyfriend mo ba talaga yan? Hindi mo ba ako talaga niloloko, anak? Ito, ang boyfriend mo, ang mukha, katulad ng bida. Sa short drama na pinapanood ko, para siyang totoong totoo. Tita, huwag po talaga kayong mag-alala. Ang impormasyon ko, madaling hanapin online, tunay po itong katibayan at walang halong biro. Ang tangkad at guwapo niya, mayaman pa. Anak, ano bang kinakain mo para lumaki kang napakaganyan? Hahaha. Tita, komportable po ba kayo rito? Gusto niyo po bang ilipat ko kayo sa VIP ward? Wag na. Hindi na kailangan ng anumang abala. Huwag na tayong magpalit nitong kwarto. Kumbinsido akong sanay na ako rito. Asheng, lumabas ka muna sandali. Si nanay makikipag-usap kay Xiaoqi. Mr. Chi, umupo po kayo. Tita, tawagin niyo na lang po akong Xiaoqi. Xiaoqi. Tito. Noong bata pa, hindi naman kami mayaman.
At hindi rin kami nabubuhay sa luho. Pero, hinding-hindi ko hinayaan ang anak ko na masaktan o makaranas ng hirap kahit kaunti. Alam ni tita, kapag nagde-date ang mga kabataan, normal lang ang maghiwalay at magkabalikan. Isa pa, napakahusay ng kondisyon mo. Kung sakaling may makilala kang isang araw, mas maganda pa. Ang kondisyon kaysa sa asyeng namin. Xiaoqi, ikaw, hayaang tapusin ni tita ang sasabihin niya. Hindi ko ipipilit na kayong dalawa ay magpakasal kayong dalawa. Pero, sinasabi ng lahat sa baryo na wala akong kwentang anak na babae. Tingnan mo, hanggang ngayon, hindi pa rin nag-aasawa. Paano ba talaga nasusukat ang halaga ng isang babae? Sa pagpapakasal lang, di ba tama ako? Wala akong ibang hihingin sa'yo. Isa lang ang pangarap ni tita. Ijonay, huwag mong saktan ang anak ko. Sweet ba? Opo. Mabuti, mabuti. Wala ba siyang sinabi sa'yo? Wala naman. Sinabi lang niya na huwag kitang bibiguin. At huwag kitang hahayaang masaktan. Hindi niya alam na ang anak niya ay hindi ako gusto. Ako. Sumakay ka muna. Teka, hindi ko papakasalan si Muching. Ang kasunduan sa kasal, hindi kailanman sinabi sa akin ni Lola. Katulad mo na kailangan mong harapin ang tita mo. Kailangan ko ring harapin ang lola ko. Lola, sa oras na ito, hindi ba dapat nagmamahyong ka na? Siha, alis na ako ngayon. Ang haba ng mukha, para namang Changbay Mountain, ako pa rin ang kailangang kumilos. Magandang araw, Chairman. Dito po, Board Member Hu. Huwag mo na akong bulahin, CEO Chi. Diretsahan na lang tayo. Ang proyekto ng Heartbreak Clinic. Bakit mo ibinalik sa akin ang proyekto ng Heartbreak Clinic? Ang rason, malinaw kong isinulat sa email. Dati, nagtatayo muna tayo ng proyekto bago mag-edit. Ngayon, iyon ay nun. Mas mabuting maging handa muna bago magsimula kaysa sa ginagawa habang nangyayari. Ang dati ay dati. Kung may reklamo si Board Member Hu sa pamamahala ko, maaari siyang maghanap ng ibang kumpanya. sige, alam ko na. Isang batang lalaki na nasa 20 taong gulang, naglakas loob na umakyat sa ibabaw ng ulo ko. Huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait sa iyo. Hindi ako magpapakasal kay Muching. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang ipaliwanag ito sa akin. Tinanggihan mo ako? Kung hindi ko lang sana siya tinanggihan noon, mas gagaan ba ang loob ko ngayon? Uy, Assistant Meng. Yu Sheng, na-ospital si Chairman Yu. At ikaw lang daw ang gusto niyang makita. Aalis na ako, papunta na ako diyan. Lola? Pasensiya na talaga. Sa hating gabi, pinapunta pa kita rito. Lola, anong nangyari sa inyo? Naglalaro ba kayo ng mahjong? Hindi. Ang isa sa matalik kong kaibigan, kakapanganak lang ng apo sa tuhod, kaya ipinagyayabang niya ito sa akin, kaya biglang tumaas ang presyon ko. Lola, kailangan niyo pong mag-ingat sa inyong kalusugan, nakakasama sa katawan ng galit. Yu Sheng, tatanungin kita, wala ka talagang balak magpakasal kay Xiao Heng? Ako? Hindi mo ba talaga gusto si Xiao Heng? Hindi po ganoon, Lola. Pakiramdam ko lang po kasi, hindi kami nabibilang sa iisang mundo. Sa madaling salita, natatakot ako na baka iwan niya ako sa huli. Anak, si Xiao Heng namin, hindi siya ganoong klase ng tao. Mula bata pa, ang mga magulang niya ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Ang tanging maaasahan niya, aya ko lang. Pero noong panahong iyon,
Abala ako sa pagpapatakbo ng kumpanya, karamihan ng oras. Siya lang ang nag-iisa. Sa totoo lang, siya ay laging nag-iisa. Lola, uminom po kayo ng tubig. Ako, matanda na rin, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa masasamahan si Kiheng. Ang magkaroon siya ng pamilya sa lalong madaling panahon. At may isang taong makakasama niya, iyan din ang pinakamalaking hiling ko. Yu Sheng. Kung ayaw mong makasama si Kiheng, kung gayon, umalis ka na agad at lumayo ka sa buhay niya para makahanap pa ako ng iba para sa kanya. Humanap ka ng ibang tao. Paano naman si Muking? Hindi ko pakakasalan si Kiheng. Direktor mo? Sinabi mo kanina na hindi mo pakakasalan si Presidente Ki? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko talaga siya gusto. Ang tagal na nating magkasama sa trabaho at tinuring ko lang siyang matalik na kaibigan. Kung gayon, dati. Oh, ako ang nagsabi niyan. Ano? Gusto niya pala ini babae? Anong pinagsasabi mo, bata ka? Halika at tingnan mo, ito siya. Siya pala. Nakakilala na kayo? Nakita ko siya kanina sa baba. Mas mabuti kung may gusto siyang tao. May gusto rin akong tao. Lola, bumalik ako para ipawalang bisa mo ang kasunduan. Napakagaling, pero hindi ko pa alam kung gusto niya si Xiaoheng. Paano kung lumapit ka sa kanya at subukan siya? Maka-artista? Walang problema. Kaya pala ganoon. Ang oras na binigay ko sa inyo ay halos tapos na. Magpapatuloy ba kayo sa inyong relasyon o maghihiwalay? Sa tingin ko, may sagot ka na sa iyong isip. Ikaf, handa ka bang magpatuloy na makasama si Kiheng? Ako. Gagawin ko. Ano? Ay naku. Ang balitang yan ay mas mabuting ikaw mismo ang magsabi kay Chiheng. Lola, gusto ko sana, pero tumanggi na ako kay Boss Chi noon. Kaya hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Huwag kang mag-alala riyan. Si Chiheng ay pinalaki ko at siya ay mas gusto ka pa kaysa sa inaakala mo. Alam ko na po, Lola. Ipadadala ko sa kanya pag uwi ko. Sige, umuwi ka muna. Opo. Yehey! Ay, ang operasyon ay matagumpay. Lola, masaya na po kayo ngayon, hindi po ba? Oo, siyempre masaya ako. Hindi ko inasahan na napakagaling niyo palang umarte. Siyempre naman, ano sa tingin mo? Nanonood lang ako ng mga drama ng walang kabuluhan? Mula noong pumayag akong makasama si Boss Chi, pakiramdam ko ay gumaan ang buong pagkatao ko. Pero, paano ko sisimulan ang usapan tungkol sa pagiging magkasintahan? Boss Chi, mayroon akong dokumento rito na gusto kong pirmahan mo. Napakasaklap. Nakakahiya. O kaya naman ay... Aray! Jinong Chi, gusto mo ba akong kapakasalan? Hindi. Magsa-search muna ako sa internet. Kahit medyo mura ito, gamitin muna ito, pang-emergency. Sana magtagumpay ang proposal ngayon. Ay, anong pinag-uusapan ninyo? Yu Sheng, may post tungkol sa iyo na nailathala sa intranet ng kumpanya ngayon. Nakita mo ba? Hindi pa. Anong pinost? Ito yung noong nasa Yuncheng Hotel ako. Sabi ng lahat, napilitan ka raw. Kaya naman sinasabi nila, ginagamit ni Ginoong Chi ang kanyang posisyon para mangharas ng empleyado. Hindi ganoon iyon. Nakapagbigay na ba ng solusyon ang PR department? Wala pa sa ngayon. Mabuti na lang, ang pagtingin sa akin ngayon ay negatibo, lahat ay paninira lamang sa akin. Basta't hindi nadawit si Yu Sheng ay ayos lang. Magkakaroon tayo ng buwanang pulong mamaya, pumunta ka at maghanda. Opo, naintindihan ko. CEO Ki, ayos ka lang ba? Ikaw na nga itong muntik ng mapahiya. Pero ako pa ang inaalala mo. Maliit lang iyang bagay na iyan. Titingnan ko nga, kung ikaw ba ang may gawa nito.
Anong silbi ng pagiging gwapo at mayaman kung isa ka namang masamang tao? Napakadismaya. Hindi na nakakagulat kung bakit noong una. Sinasabi nilang may sakit siya sa isip. Mayroon pa siyang napakagandang mapapangasawa, pero hindi naman lang pinahahalagahan. Ang paghusga ng lahat kay CEO Chi ay labis na nagiging mapanghusga. Hindi naman siya ganoon. Tama na, magsimula na tayo sa pulong. CEO Ki, bago tayo magsimula, hindi ba dapat ay bigyan mo muna ng paliwanag? Sa lahat tungkol sa mga balitang iyan, na nangharas ka ng babaeng empleyado. Ikaw nga, matandang mapanlinlang. Hindi totoo ang mga bagay na iyon, kaya hindi na kailangan pang magpaliwanag. Maraming dapat talakayin ngayon, kaya magsimula na tayo agad. Pangulong Chi, iniiwasan mo yata ang usapan. Mukhang totoo ang insidenteng ito. Kung gayon, ang paksa ng pulong ngayon ay kailangang baguhin. Director Hu. G, Ki, kakaluklok mo pa lang pero nagdulot ka na agad ng napakalaking problema. Sa palagay ko, hindi talaga ito nararapat. Ngayon, ang negatibong balita na ito ay kumakalat na. At sa aming kumpanya, nakakaapekto ito ng malaki. Iminumungkahi ko na. Kusang loob ka nang, bumaba ka na sa pwesto bago pa lumala ang sitwasyon. Sandali lang. Yu Sheng. Sino itong babae na pumasok, nangangahas na pumasok sa executive meeting room? Ako ang nagpapunta sa kanya. Tagapanggulo. Tagapanggulo, bakit po kayo narito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta rito? Hindi po iyan ang ibig kong sabihin. Lola, bakit mo dinala si Yu Sheng? Para suportahan ka. Nabasa ko na ang artikulong iyon. Tagapangulo, ibig nyo bang konsintihin ang inyong apo? Hindi iyon. Ngayon, kung gayon. Hindi ako kakampi kanino man. Ngunit, may gusto siyang sabihin. Lola, anong ginagawa ninyo? Makinig kayo. Mga pinuno. Ako si Yu Sheng mula sa Departamento ng Screenwriting. Ngayon, dapat sana ito ang pinaka-espesyal na araw sa buhay ko. Pero nasira lang ito ng post na iyon. Naniniwala ako na lahat ng nagbigay pansin sa mga larawan ay alam na ako ang empleyado na nasa litrato. Nasa business trip kami noong araw na iyon, kaya kinuha ang mga litratong iyon. Kaya, hinaras ka ba ni Chiheng o hindi? Hindi. Lahat ng tao rito ay susuporta sa iyo. Magsalita ka ng matapang. Huwag kang matakot. Sinasabi ko, hindi. Chairman, naghihinala akong tinatakot siya. Hindi ako tinatakot at hindi rin ako sinuhulan. Dahil siya ang aking mahal. Mamahal, Pangulo. Totoo ba ang sinasabi niya? Gaano na kayo katagal? Yu Sheng, gaano ba karaming benepisyo ang ibinigay niya sa iyo para lang tulungan mo siyang magsinungaling ng ganyan? Hindi siya nagsisinungaling. Hindi pa matagal nang nakabalik si Ki-heng sa bansa at nakilala ko na si Yu Sheng. Hindi ako naniniwala. Maliban kung may maipakita kang ebidensya. Nakakalungkot, ang lahat ng matatamis na sandali namin ni Chief Chi ay hindi na itala sa anumang paraan. Pero, Chief Chi? Hindi. Ki-heng? Ikaw ba ay handang magpakasal sa akin? Yu Sheng, seryoso ka ba? Pumapayag ako. Pagbati, CEO Chi. Oh, pala jowa niya. Kung gayon, ang chismis ay walang batayan na pala. Director Hu, ikaw lang ba ang may kagagawan ng lahat ng nangyari ngayon? Pagkatapos ng pulong ngayong araw, kusang loob kang umalis sa kumpanya? Ang lahat ng ginawa mo, hindi namin ito ipapaalam sa publiko. Sana ay gumawa ka na lang ng maayos sa hinaharap. Salamat, Chairman. Salamat, CEO Ki. Sa totoo lang, ang bagay na ito, hindi ko sana gustong ipahayag ng maaga ngayon. Dahil ganoon na. Xiaoheng, bilisan na ang kasal. Ziga. Naku, nag-propose ako sa boss ko sa harap ng napakaraming tao. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat dahil ginawa mo ito para sa akin. Maaga pa, dadalhin kita sa isang lugar. Saang lugar? Para ka nang naglalaro.
Hindi ko pa nasasabi sa nanay ko. Paano ba tayo makakapagpakasal? Huwag kang mag-alala, matagal nang binigay sa akin ni tita ang family register. Ito ang una nating formal na litrato. Ayusin mo ng husto ang pag-post. Unang litrato, kayo rin ba ay nagpakasal bigla? Hindi. Matagal na naming pinlano.